Dagan pa rin nating mga balita, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWJO, Spirit FM, CMN, Infanta, Quezon. CNN Live Nation. Camille Soriano, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Isang makasaysayang pagbubunyag ang muling binigyang diin sa bayan ng Infanta Quezon kung saan batay sa mga tala, saliksik at makasaysayang dokumento, ang kasalukuyang Infanta na dati binangonan de Lampon ay nagsilbing kabisera ng tinatawag na lalawigan ng Infanta sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Batay sa pagkakasunod-sunod ng kasaysayan, bago ang March 18, 1858, ang binangonan de Lampon at Pulillo ay mga karaniwang pueblo na nasasakupan ng iba't ibang lalawigan tulad ng Laguna, Tayabas at Nueva Ecija sa magkakaibang panahon. Noong March 18, 1858 hanggang 1898, itinatag ang komandant sa politiko-militar de la Infanta kung saan ang binangonan de Lampon ang nagsilbing sentro o kabisera. Layunin nitong higpitan ang kontrol ng mga Espanyol sa mga baybayin at liblib na lugar na may banta ng pag-aalsa dahil ayon sa espiya at prailing Castilla na si Padre Angel, ang mga Indio sa nasabing lalawigan ay tinuturing ng mga revolusyonaryo. Ayon din sa isang gurong taga-Anuling na ngayon ay General Nakar, sa Puerto Real de Lampon sa San Rafael na ngayon ay Real Quezon, may mga ulat na sadyang itinago upang hindi agad malaman. Mula 1898 hanggang June 12, 1902, sa ilalim ng Republika Pilipina, ang Infanta ay ginawang isang ganap na lalawigan. Sa panahong ito, kinikilala si Colonel Pablo Astilla bilang kauna-unahan at nag-iisang gobernador ng nasabing lalawigan. At noong June 12, 1902, formal na natapos ang pagiging lalawigan ng Infanta nang ito ay ipailalim sa lalawigan ng Tayabas na ngayon ay Quezon Province. Sa bisa ng Commission Act No. 417, isang hakbang na sinasabing naglalayong ibaon sa limot ang makasaysayang papel nito sa pakikibaka para sa kalayaan. Sa flag ceremony nitong Lunes, binigyang diin ni Infanta Quezon Mayor L.A. Ruanto ang kahalagahan ng pagbabalik-tanaw sa mga dokumentong bahagi ng kasaysayan ng bayan. Sa panayam ng Spirit FM kay Alfredo Darag Jr., isang lokal na historiador at kasama niya si Alexis Pradillada na kapwa may akda ng isang aklat na pinamagatang Paglalayag sa Kasaysayan ng Infanta Quezon. Kanyang inilatag ang mga historical na pagwawasto at batayan na nagpapakita na ang binangonan de Lampon, ang unang pangalan ng Infanta Quezon ngayon, ay nagsilbing kabisera ng tinatawag na lalawigan ng Infanta noong panahon ng mga Kastila at Rebolusyong Pilipino. Dagdag pa nito, ayon sa mga dokumento, ulat at tala ng panahon, saklaw ng nasabing lalawigan ng ilang bahagi ng Silangang Luzon, kabilang ang Pulillo, na unang naging barangay ng binangonan de Lampon at hiniwalay noong 1635 upang maging hiwalay na pamayanan. Kasama rin ang San Rafael na ngayon ay Real at Anuling na ngayon ay General Nakar. Malaki rin umano ang naging papel ng mga katipunerong mula sa lalawigan ng Infanta sa pangunguna ni Colonel Pablo Astilla sa Battle of Mount Puray at Battle of Mabita, kung saan naging mahalagang daanan ng armas para sa revolusyon. Batay rin sa mga dokumentong kaugnay ng proklamasyon ng kalayaan na pinangunahan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo, kabilang umano ang lalawigan ng Infanta sa mga unang lumaban para sa kasarinlan ng inang bayan. Sa lente ng lokal na historiador, anuman ang naging pangalan o anyo ng pamamahala, militar man o sibil, mananatiling nakaugat sa pagkakakilanlan ng mga katutubo ang binangonan de Lampon bilang kabisera ng lalawigan ng Infanta. Sa puntong ito, mahalagang patuloy na tuklasin at sariwain ang kasaysayan ng bayan, lalo na at nalalapit ang ika-417 taon ng pagkatatag nito. Mula rito sa DWJO Spirit FM Infanta Quezon, ako si Camille Soriano, nagbabalita para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Camille Soriano mula po sa himpilan ng DWJO, ang Spirit FM, CMN Infanta, Quezon.